Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Martial law sa Mindanao, inirekomendang palawigin ng PNP dahil umano sa dumaraming loose firearms at pagsuporta sa Maute Group ng mga politikong sangkot sa illegal drug trade. Joint Communications Plan nilagdaan ng pamahalaan at MILF bilang suporta sa agarang ratifikasyon sa bagong draft ng panukalang Bangsamoro Basic Law. Mga militanteng grupo magsasagawa ng counter-SONA kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa darating na Lunes. Health Department pinag-aaralan ng name and shame campaign laban sa mga local government units na mabibigong magpatupad ng smoking ban sa mga pampublikong lugar. Daan-daang drivers at transport operators muling nagsagawa ng protest caravan kontra jeepney modernization program ng pamahalaan. Grab at Uber driver na bumabiyahe na kahit wala pang provisional authority, huhulihin na ng LTFRB simula July 27. Muli namang maghahain ng petisyon sa Korte Suprema si Albay Representative Edsel Lagman sakaling palawigin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang umiiral na martial law sa Mindanao. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling dudulog sa Korte Suprema si Congressman Edsel Lagman sakaling hingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na pahabain ang batas militar sa Mindanao. Naniniwala ang kongresista na walang factual basis ang Proclamation 216 ng Pangulo. Lalo pa anyang magkakaproblema sa legalidad ng deklarasyon kung palalawigin ito sa labas ng Mindanao. Kung iyan ay sasakupin ang Visayas or ang Luzon sa extension, because what is being extended is the original proclamation which only covers Mindanao. Questionable rin anya kung magdedeklara ng panibagong batas militar ang Pangulo oras na mapaso ang Proclamation 216 sa July 22 at hindi ito mabigyan ng extension ng Kongreso. Kung ang balak ng Pangulo ay mag-extend ng martial law, ay bakit hindi niya hiniling sa Kongreso habang meron pang panahon? Kung sakali man, ayon sa kongresista, hindi dapat lumagpas ng 60 araw ang extension. Sa ruling naman noong July 4, sinabi ng Supreme Court na may basehan at naaayon sa saligang batas ang deklarasyon ng batas militar sa Mindanao. 11 maestrado ang bumoto pabor dito. Samantala, naniniwala naman sina Deputy Speakers Gwendolyn Garcia at Fredinil Castro na susuportahan ng Kamara ang extension ng martial law sakaling hilingin ito ng Pangulo. Ayon kay Congressman Castro, kailangang maisakatuparan ang layunin ng martial law na tapusin ang rebelyon at kaguluhan sa Marawi bago ito bawiin ng Pangulo. I do not see of any reason why the Senate and the House of Representatives would withhold its support for an extension. Tiwala naman si Garcia sa magiging dahilan ng Pangulo sa pagpapalawig sa batas militar. Whatever the President may deem necessary for the good of the country in the extension of martial law, then the House of Representatives will stand fully in support. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nakatakdang magsagawa ng People's SONA ang mga militanteng grupo kasabay ng SONA ng Pangulo sa Hulyo 24. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Libo-libong mga manggagawa, magsasaka, urban poor at mga indigenous people ang inaasahang magmamarcha sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Teddy Casino ng Bagong Alyansang Makabayan, di tulad ng rally noong unang SONA ng Pangulo kung saan puno ng pag-asa sa pagbabago ang mga mamamayan, ngayong taon ay mas maingay ang kanilang pagpapahayag ng tunay na kalagayan ng bansa. Mas protesta, mas pagpapakita ng pagkadismaya at galit ang makikita natin sa State of the Nation address. At ito ay dapat tugunan ni Pangulong Duterte. Malaki ang pagkadismaya ng mga militanteng grupo dahil anila sa mga bigong pangako at mga isyong di napagtuunan ng pansin ng Pangulo. Kabilang na dito ang reforma sa lupa, pagsugpo sa kontraktualisasyon, pagpapatuloy ng peace process, pagpapalaya sa lahat ng mga political prisoner, pagpapatigil ng militarisasyon ng mga komunidad at marami pang iba. Panawagan din ng mga ito na itigil na ang martial law sa Mindanao at pawiin ang tangkang isailalim ang buong bansa sa batas militar.
Sa kabila nito, wala naman anila silang balak na pababain sa posisyon ng Pangulo, bagkus ay binibigyan pa ito ng pagkakataong patunayan ng kanyang sarili. Kinikilala din natin na 1 taon pa lang ang Pangulong Duterte sa pwesto, may 5 taon na siya at marami pa siyang pwedeng gawin kung gugustuhin niya. Kaya nga sa kabila ng protesta, tayo ay nanghahamon din at naniningil kay Pangulong Duterte na tuparin niya yung mga pangako. Samantala, umaasa naman ang mga grupo na muli silang haharapin ng Pangulo upang pakinggan ang kanilang mga panawagan. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakakuha si Pangulong Rodrigo Duterte ng pinakamataas na approval rating sa mga top government official batay sa Pulse Asia Survey. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maraming Pilipino pa rin ang nasisihan sa ginagawang pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia Research. Sa hanay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan, 82% ang nakuha niyang approval rating, pinakamataas sa lahat. Sumunod sa kanya si Senate President Aquilino Pimentel na nakakuha ng 62%, Vice President Leni Robredo na may 61%, Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na may 48% at ang huli ay si House Speaker Pantaleon Alvarez na may 43%. Ayon naman sa Malacanang, hindi lang ito bunga ng pamumuno ni Pangulong Duterte, kundi ng pakikipagtulungan din ng mga ahensya ng pamahalaan. It's not just him. Although he stands, is out front, but he will credit it also to the participation of the rest of the cabinet and the different agencies. Kaugnay nito, ipinagtanggol naman ni Secretary Abella ang punong ehekutibo matapos makatanggap ng pagtuligsa sa kanyang pinakahuling binitiwang pahayag kaugnay ng rape. Ayon sa opisyal, hindi ito biro kundi isang uri ng pang-uuyam. Tiwala rin ng opisyal na naiintindihan ng publiko ang paraan ng pananalita ni Pangulong Duterte, dahilan upang manatiling mataas ang kanyang approval rating. The president is more than just jokes. The majority of the people, especially the masses, really get him. As far as the public is concerned, and they're the ones who really approve of him. For that, I think that's exactly why, as you question, how come there's such a high approval rating? Simply because of that he gets them and they get him. Samantala, nagpapasalamat naman si Vice President Leni Robredo sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng mga Pilipino. Patunay lamang anya ito ng pagkilala sa pagtatrabaho ng pangalawang Pangulo sa mga nakalipas na taon. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang isang senador na dapat nang simulan ng pamahalaan ang exploration sa Philippine rice. Ito ay kahit hindi pa tuluyang naisa sa batas ang panukalang pagkakaroon ng isang ahensya na mangangasiwa sa pagpapaunlad nito. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Muling tinalakay ng Senado ang mga panukalang batas para sa pagkakaroon ng Benam Rice Development Authority, kung saan ito ay isang hiwalay na ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng pangangasiwa ng National Economic Development Authority na mangunguna para sa pag-aaral at pananaliksik para sa pagpapaunlad ng Philippine rice. Ayon sa chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, posibleng pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo sa July 24 ay umusad na ang naturang panukala. Dahil request ng Coast Guard and ng DND ay magkaroon rin sila ng temporary facilities or permanent facilities in Philippine rice. Dapat na rin anyang simulan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ng energy exploration sa lugar kahit hindi pa na ipapasa ang proposed bill. Yung exploration immediately dapat gawin na yun dahil sa ngayon wala talagang exploration na nangyayari dyan. Kung meron man ay pakonti-konti. Pinaniniwala ang mayaman sa natural gas deposits ang milyong ektaryang undersea region. Gayon din sa lamang dagat na susuporta pagdating sa food security ng bansa. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, Pasay City. Malaki naman na ang ibinaba ng rating ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga environmental group matapos ang 1 taon nito sa pwesto. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nabawasan ng 70% ang approval rating ni Pangulong Rodrigo Duterte base sa Eco Challenge Report 2017. Ito ang naging resulta ng isinagawang survey ng Ecological Challenge for Change Coalition sa 1 taon ng Duterte administration sa kalikasan. Natapos ang survey sa 37 environmental groups sa loob ng halos 1 buwan.
Nang manaluan nila si Duterte noong 2016 ay positive 60% ang net approval rating nito pero ngayon ay negative 10% na. Nakatanggap ang Pangulo ng pinakamataas na rating o 60% mula sa lahat ng mga respondents ang pagpapasara at pagsuspinde sa 28 minahan sa bansa ni dating DENR Secretary Gina Lopez. I think we should give him a chance, but I think the environmental group should be on the lookout. Pinakamababa naman ang rating nito sa pagtugon sa extrajudicial killing sa mga environmentalist kung saan 17 umano ang namatay sa isang taon ng panunungkulan ni Duterte. Nalampasan umano nito ang average na bilang ng mga napapatay na environmentalist sa Arroyo administration na 4 at 11 sa Aquino administration. Marami pang ibang issue labas sa pagmimina na nakakaapekto doon sa kalikasan at ito ay hindi nabibigyan ng kinaukulang pansin ng administrasyon. Kontento naman ang grupo sa tugon ni Duterte sa pangisdaan, kabilang na ang pagkakabalik ng mga mangingisda sa Panatag Shoal at pagkakabaklas ng 1,000 hektarya ng fish pen sa Laguna Lake. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Pangangailangan ng mga Pilipinong may kapansanan hindi lubusang natutugunan ng DSWD dahil umano sa kakulangan ng impormasyon ng PWD sa bansa. Health Department pinag-aaralan ng name and shame campaign laban sa mga local government units na mabibigong magpatupad ng smoking ban sa mga pampublikong lugar. Wala pang nakikitang sapat na dahilan ng ilang senador upang muling buksan ang investigasyon sa 2015 Mama Sapano encounter na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF. Ito ang balita ni Nel Maribo. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng executive session tungkol sa plano ni Senator Richard Gordon na muling buksan ang investigasyon ng 2015 Mama Sapano clash. Para hindi rin magkaroon ng duplication sa gagawin natin, ay maganda mapag-usapan muna ng mabuti ng mga senador kung saan pa yung pagkukulang. Ayon naman kay Senator Sani Angara, mas mabuting ikonsidera muna ang ginawang investigasyon ng Senado sa insidente. Pero sa amin naman, sana i-consider niya na i-adapt din niya yung, kung hindi man yung findings ng PO committee, baka yung, at least yung testimony. I think nagawa na yun in the past. Wala ring nakikitang dahilan si Angara upang panagutin si dating Pangulong Benigno Aquino III sa pagkasawi ng SAF 44. Ano yung proximate cause, di ba? Homicide through reckless imprudence. Hindi naman si Pinoy yung bumaril nung di ba? Hindi rin siya nag-utos sa mga nasa Mama Sapano na sila yung bumaril nung sundalo. Una nang sinabi ni Gordon na nais niyang imbitahan si dating Pangulong Aquino sa muling pagbubukas ng investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa Mama Sapano encounter. Mahigit 60 katao ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Ang plano ni Gordon ay kasunod na rin ang desisyon ng Ombudsman na kasuhan ng dating Pangulo kasama na sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Kailangan ng idaan sa bagong committee ng Kamara ang detalye ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista bago ito maisa publiko. Ayon kay Congressman Reynaldo Umali, ang tatayong chairman ng bagong komite, dadaan muna sa kanila ang SALN ng mga mambabatas bago payagan ang anumang request para sa kopya nito. Hindi sinabi ni Umali kung bakit kailangan ng ganitong proseso, pero sinabi nitong maaaring matapos ang pagbalangkas ng rules para rito sa susunod na 2 linggo. Bago yung SALN committee at saka wala pang rules. Hindi, may issue pero at the end of the day, I think meron din naman. Basta na-adapt lang yung rules, then it will be easier for us. Then it will be free-flowing, it will be automatic. Sinagot naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pambabatikos sa kanya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales hinggil sa ipinatutupad niyang kampanya kontra iligal na droga sa bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, go ahead. Magandang gabi, Angela. Nagbigay na ng kanyang reaksyon si Pangulong Duterte sa mga pahayag kamakailan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na umano'y pag-uudyok ng punong ehekutibo sa publiko na paslangin ang mga drug addicts.
Ayon sa Pangulo, walang batas na nagsasabing bawal ang magbanta laban sa mga kriminal at durugista. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang oath-taking ceremony ng mga itinalaga niyang opisyal ng pamahalaan at iba pang organisasyon. Abogado naman sana ito. Now, Ombudsman Morales, find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying, I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down tomorrow. Bigay mo lang sa akin. Ang bunganga mo kasi, do not be the conscience of the community. Binigyang diin ng Pangulo ang malalang sitwasyon ng Pilipinas dahil sa operasyon ng iligal na droga na ngayon ay nakabalik ng muli sa New Bilibid Prison. Kinwestiyon niya rin ang Office of the Ombudsman kung wala ba itong bahid ng korupsyon. Ayusin mo yung ombudsman mo, kala mo santo kayo dyan. Do not play God and shut up. Wala ka namang batas, ibigay mo nga sa akin. Ang kapatid ni Ombudsman Morales ay balae ni Pangulong Duterte. Samantala, nagbabala naman si Pangulong Duterte sa mga tumutuligsa sa kanyang trabahong protektahan anya ang bansa laban sa iligal na droga. Wala talagang katapusan na ito. So I expect them to criticize me again. But I will not take it sitting down. Noon, sinisikmura ako kasi presidente nga, you behave. So taguin mo yung pagkatao mo talaga. But if you do that, you bring the worst in me. Bring out the worst in me, actually. Samantala, Angela, sa katatapos lang na event ni Pangulong Duterte ngayong mga alas 6 ng gabi, ay nai-endorso na sa wakas kay Pangulong Duterte ang proposed Bangsamoro Basic Law ng Bangsamoro Transition Commission. At sa kanyang talumpati, nagbigay ng katiyakan ng Pangulo na susuportahan niya ang BBL at walang makakakwestiyon sa BBL, lalo na kung ang mga probisyon nito ay constitutional. Present din sa event sina Senate President Aquilino Pimentel III at House Speaker Pantaleon Alvarez. Ang BBL, once na maipatupad o maisabatas, ito ang magiging legal framework ng bubuing Bangsamoro government na inaasahan ng pamahalang magiging solusyon sa dekadang conflict sa Mindanao. Yan muna ang latest live mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Pinag-aaralan na ng Department of Health o DOH ang pagkakaroon ng name and shame campaign laban sa mga lokal na pamahalaan na mabibigong magpatupad ng smoking ban sa mga pampublikong lugar. Nagbabalik si Rosalie Cos. Epektibo na sa 22 ng Hulyo ang Executive Order No. 26 ni Pangulong Rodrigo Duterte o pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Obial, pangunahing responsable sa pagpapatupad nito ang mga lokal na pamahalaan at national agencies tulad ng PNP, MMDA at DOH. LGUs din ang titiyak na walang maninigarilyo sa public conveyances. Upang matiyak ang istriktong pagtupad sa pulisiya, pinag-iisipang gawin ng DOH ang name and shame campaign sa mga LGU. We are ready to explore that idea and also rewarding those that have fully implemented the 100% smoke-free environment. Aminado naman ang kalihim na magiging mahirap ang pagtupad sa EO26, partikular na sa probisyong kailangang maglagay ng indoor designated area ang mga establishmento. The problem is it's very difficult to comply with the executive order, particularly if an establishment will put up an indoor designated smoking area. So we're advising establishments to actually, hopefully, just establish outdoor designated smoking areas because it's easier to comply with that. Gayunman, umaasa pa rin ang pamahalaan na susundin ang panuntunang ito. Muli ring nagpaalaala ang DOH sa mga parusang maaaring kaharapin ng mga ditutupad sa smoking ban, tulad ng pagmumulta ng 500 hanggang 10,000 piso at pagkakulong ng hindi higit sa 30 araw, depende sa magiging desisyon ng korte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang.
Susuportahan ng Kamara sa budget deliberations sa second regular session ng 17th Congress ang paglalaan ng malaking pondo para sa infrastructure projects ng administrasyon. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Apat na legislative agenda ang tututukan ng Kamara sa pagbubukas ng second regular session ng 17th Congress. Ayon kay House Deputy Speaker Gwendolyn Garcia, uunahin nila ang pagpasa ng budget para sa taong 2018 na kinakailangan lalo na sa infrastructure projects ng administrasyon. This is very crucial as the Duterte administration marks on the most massive infrastructure program. As you know, the motto has been build, build, build. And such a massive infrastructure undertaking will need the support of a budget. Maliban dito, balak din nila magpasa ng supplemental budget para sa Marawi City nang sa gayon matulungan ito makabangon mula sa giyera. Magiging prioridad din nila sa pagpasok ng bagong sesyon ang pagtalakay sa usapin ng charter change at federalism. Bagaman wala pa nakahain na panukala na batas, isusulong naman nila na gawing legal ang civil unions o pagsasama. Kasunod ito ng unang inihayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na nais niyang bigyan ng proteksyon at dagdag karapatan ang mga live-in couple. We have to address this. This is a changing reality and it's become a growing necessity, a civil union. The Civil Union Bill will also govern property rights, custodial rights over children, and adoption rights. Nilinaw naman ng mga mambabatas sa papakinggan nila ang lahat ng panig pagdating sa panukalang ito, lalo na't inaasahan nila magiging kontrobersyal ang bill. Panukalang batas na ito ay isang panukala pa lamang. Kung ano ang nakalagay sa panukalang batas, ito ay hindi pa ang batas. Ibig sabihin nito ay pag-uusapan pa ito sa committee level at pag-uusapan pa ito sa plenaryo. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sa ibang balita, kinansela ng Sandigan Bayan 5th Division ang unang araw ng paglilitis sa kasong plunder ni dating Senador Jinggoy Estrada. Ito ang balita ni Grace Casin. Pinagsabihan ni Sandigan Bayan 5th Division Associate Justice Rafael Ragos ang abogado ni dating Senador Jinggoy Estrada dahil sa umano'y late na pagsusumite ng motion sa korte. Dahilan umano kaya nadidelay ang proseso ng kaso. Sa motion na inihail ng depensa, kinwestiyon nito ang draft pre-trial order. Kinwestiyon din ng kampo ni Estrada ang prosekusyon dahil hindi sila binigyan ng kopya ng ilang dokumentong gagamitin ng mga ito sa paglilitis. Itong prosecution has been submitting documents which are not originals. Lahat yun panay Xerox copies. Samantala, nagsumite rin ng kampo ni Estrada ng panibagong motion upang pagbigyan itong makonfine ng 2 araw sa ospital para sa ilang mga komplikasyong nakita sa kanyang blood test. The doctor advised me to undergo colonoscopy, up and down, gastro and gastroscopy tsaka colonoscopy. Wala naman, meron lang mga elevated blood tests na nakita. May abnormalities din. Si Estrada ay naharap ngayon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan dahil sa umano'y pagtanggap nito ng 183 million pesos na kickback mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Kasalukuyan itong nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang 2,773 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Daan-daang drivers at transport operators muling nagsagawa ng protest caravan kontra jeepney modernization program ng pamahalaan. Grab at Uber driver na bumabiyahe na kahit wala pang provisional authority, huhulihin na ng LTFRB simula July 27.
Nilagdaan na ng pamahalaan at MILF ang ikatlong kasunduan bilang suporta sa agarang ratifikasyon sa bagong draft ng Panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Joan Nano. Mas palalakasin pa ng pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front ang kampanya para mas maintindihan ng mga mamamayan ang kahalagahan na maisabatas ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Kanina nilagdaan ng Joint Communications Plan sa pagitan ng GPH Implementing Chair for Bangsamoro Irene Santiago at Chairman Mohager Iqbal sa panig naman ng MILF. Sa pamamagitan nito mayroon na lamang iisang misyon at pamamaraan ng pamahalaan at MILF sa pagpapaunawa sa ating mga kababayan sa pagsusulong ng BBL. Makatutulong aniya ito upang makumbinsi ang mga mambabatas na ipasa ang panukalang batas. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nagkaroon ng kasunduan ng GPH at MILF na itinuturing na milestone agreement ng magkabilang panig. At least 2 milestone agreements have already been signed by the two parties. First was the terms of reference for the Peace Implementing Panel, and very recently, last month, the two parties have also signed the Protocol of Cooperation on Anti-Illegal Drug Operation and related activities in the MILF areas. We hope that the bill is passed by the first quarter of 2018. 120 days after that, we should hold the plebiscite. After it is ratified, the arm is dissolved and the Bangsamoro Transition Authority. Umaasa rin si Iqbal at Santiago na papasa ang BBL, lalo na't mismong si Pangulong Rodrigo Duterte at Senate President Aquilino Pimentel ay taga Mindanao at nauunawaan ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. Matatanda ang binanggit din ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon na susuportahan niya ang pagsasabatas ng bagong draft ng BBL. Ang BBL ang batas na bubuo ng Bangsamoro entity na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Inaasahang ito ang tutugon sa mga suliranin ng mga kababayan nating Bangsamoro sa Mindanao. Una nang isinulong ito ng nakaraang administrasyon, ngunit nabigong isabatas matapos ang madugong Mamasapano encounter na ikinasawi ng 44 na SAF commandos. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Inamin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na hindi nila ganap na maibigay ang pangangailangan at benepisyo ng mga Pilipinong may kapansanan dahil wala pa silang hawak na impormasyon sa kabuuang bilang nito. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Tututukan ng DSWD ang pagkalap ng datos ng mga Pilipinong may kapansanan sa bansa. Ayon sa DSWD, habang lumulobo ang populasyon sa bansa, ay dumarami din ang bilang ng persons with disabilities. Ngunit ang problema ng kagawaran, hanggang ngayon, wala pa silang hawak na kumpletong detalye ng mga may kapansanan sa bansa. Ito anila ang dahilan kung bakit hindi ganap na naibibigay ang serbisyong nararapat sa mga PWD. Iba ang pangangailangan ng ating mga kapatid na mga bulag o kapatid nating mga lumpo. Dapat doon din nakaangkla yung mga programa at serbisyo nating pwedeng malikha. Katuwang ng DSWD ang Philippine Statistics Authority at National Council on Disability Affairs o NCDA sa pagkalap ng mga datos, pero hindi pa nila matiyak kung kailan nila matatapos ang data gathering. Habang wala pa, gagamitin muna nila ang mga detalyeng hawak ng iba't ibang ahensya tulad ng DOH at TESDA. Naniniwala naman ang NCDA na hindi hadlang ang kawalan ng kumpletong impormasyon para maibigay ang mga benepisyong para sa PWDs, gaya na lang ng edukasyon, job opportunities at mga diskwento sa serbisyo at bilihin. Hindi naman natayan na wala kang data para hindi ka kumilos kung ano ang hinihingi ng may kapansanan sa isang ahensya. Ayon sa DSWD, medyo mabagal ang proseso dahil komplikado at may kaukulan ding gastos ang pagkalap ng mga datos ng PWD. Kaya sa ngayon, limitadong serbisyo at benepisyo pa rin ang maibibigay nila sa mga kababayan nating may kapansanan. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Quezon City. Muling nagsagawa ng protesta ang mga driver at operator laban sa ipatutupad na Jeepney Modernization Program ng Transportation Department. Ito ang balita ni Joan Nano.
ang sigaw ng mga driver at operator na tutol sa planong jeepney modernization program ng Department of Transportation. Hindi sila pumasada ngayong araw para maipaabot ang kanilang panawagan laban sa programa ng DOTR na lubha umanong makakaapekto sa kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng modernization program, papalitan na ng hybrid o electronic model ang lahat ng mga lumang jeep. Ngunit giit ng mga tsuper at operator, mas maiging i-rehabilitate na lang ang kanilang mga jeep dahil mas mababa ang gagastusin nila rito kaysa bumili ng bagong unit na umaabot ng higit sa 1 milyon. Humiling din sila ng dialogo sa Pangulo upang maiparating ang kanilang mga hinaing. Kung hindi po sila natitinag dito sa pinagkita namin lakas at pwersa, lalo po kami hindi matitinag dito sa lamang ito dahil ito po ay papatay sa aming kabuhayan. Sa kabila ng kanilang transport strike, hindi naman gaanong naparalisa ang mga biyahe dahil mas maraming jeepney driver ang piniling mamasada. Sa monitoring ng LTFRB, mula sa 62 sasakyang naka-standby, 7 lamang ang nai-dispatch. Nasa 750 pasahero naman ang nabigyan ng libreng sakay. Samantala, plano naman ng LTFRB na ireklamo sa korte ang pinuno ng grupong piston na si George San Mateo dahil sa paulit-ulit na pagsasagawa ng tigil pasada sa kabila ng mga dialogo. Noong nakaraang Hunyo, pinayagan ni DOTR Secretary Arthur Tugade ang pagsisimula ng PUV Modernization Program. Target nitong maialis ang lahat ng mga lumang pampasaherong jeep sa kalsada pagsapit ng taong 2020. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inilunsad ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers ang isang online petition at signature campaign para hilingin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na alisin na ang suspensyon sa pag-i-issue nito ng prangkisa sa TNVS. Ito ang balita ni Grace Casid. Sa loob ng 3 araw, umabot na sa mahigit 50,000 ang nakalap na suporta at pirma ng mga Transport Network Vehicle Service drivers nang simulan nila ang online at signature campaign noong Biyernes. Ipipresenta umano nila ito sa LTFRB, DOTR at kung maaari ay mismong kay Pangulong Rodrigo Duterte. Laman ito ang hinaing ng mga driver ng TNVS dahil simula July 27 ay pagbabawalan ng bumiyahe ang mga TNVS unit na walang prangkisa. Nananawagan po kami sa LTFRB, sana naman po i-list nyo na po yung suspension regarding sa pag-release ng mga PA po. Dahil po dito, marami pong pamilya ang inyong matutulungan. Ayon sa Uber driver na si Rene, kompleto naman siya ng mga dokumento subalit hindi pa rin sila binibigyan ng prangkisa. Nag-require sila ng ganito dapat ang gawin, ganun-ganun, inilakad namin, kinumpleto namin, bandang uli, titigil nila. Tapos ngayon, tatanggalin na totally or ibabawal nila. Siyempre, sa side namin, masakit sa amin. Magiging ilan sa mga pasahero nagpaabot na rin ng saloobin kung bakit mas pinipili nilang sumakay sa TNVS unit kaysa sa taxi. Hassle lang kasi, syempre sa Grab tsaka sa Uber, isang text lang nandiyan na sila. So pag nawala yun, Diyos ko, makikipagsiksikan na naman ulit kami sa bus. It's not helpful if Uber yung tatanggalin nila, tapos taxi naman is namimili naman ng pasahero. Pabor naman ang mga taxi driver na bawasan na ang TNVS. Nabawasan kami sa ulo mga Uber, okay sa amin yun, pabor sa amin yun. Magaganda kahit paano yung kita namin, babalik ka kahit paano yung sa dati. Samantala, nanindigan naman ng LTFRB na ipatutupad nila ang batas. Nagbabala rin ito sa mga TNVS operator na hanggang ngayon ay tumatanggap pa rin ng aplikasyon. The board gave both TNCs the opportunity to comply to show their good faith. In the event that they refuse or fail to comply, then enforcement is in order. The board will not be influenced nor will it succumb to pressure. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Promdi. Nadawat na sa Calabarzon Police kaganinang buntag ang usa ka gatos ka M16 rifles nga gikan sa China. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Kabilang ang Pulis Calabarzon Region sa mga napagkalooban ng mga armas na ibinigay ng bansang China sa PNP kamakailan. 100 M16 rifles ang tinanggap ng Pro-4A sa Camp Vicente Lim kaninang umaga. Bukod pa sa isang unit ng M14 sniper rifle at 15 reloading machines. Naantala yung aming mga previous procurement with the US. Kaya ito malaking tulong ito sa boost ng capability ng ating mga police units dito sa Calabarzon. Naniniwala rin si Chief Superintendent Aplasca na makatutulong ang mga armas sa kanilang operasyon habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong baril na binili ng PNP. Kulang pa yung 100.
Ang promise naman, according to the Chinese government, this is just the first batch of equipment that they are going to donate to our country. Hahatiin sa 5 police provincial office ang M16 rifle habang ibibigay naman sa city police stations ang reloading machines. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Gatusan ka mga foreign investors ang gilaumang muabot sa Davao City karong semana aron motambong sa usa ka investment conference. Kini ang balita ni Marisol Montaño. 500 ka foreign investors ang ginalaumang mulampigit sa pagkahimuong Davao Investment Conference o ICON karong semana. Gikan sa Japan, Indonesia, Malaysia, British ug European Chamber of Commerce ang mga mutambong nga delegado. Sumala sa Davao City Chamber of Commerce and Industry, dako og naitabang nga taga Davao ang presidente sa nasod sa pag-awhag og mga investors sa syudad. Davao is always being highlighted sa mga big events. It's because our president is from Davao, and that's why we want to take advantage of this. Nga we have only a window of 4.5 years na lang na bilin. Ginalauman usab nga motambong sa panagtigom si Presidente Rodrigo Duterte ug ang pipila ka mga miyembro sa gabinete. Pagahisgutan sa conference ang pagpalambo sa agriculture, manufacturing ug tourism sector sa Mindanao. We really wanted nga mabalansi gani aton development dinhi sa Davao region. Sa Biyernes na magsugod ang conference ug mulungtad kini hangtod sa Sabado. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Gilauman sa mga lumulupyo sa Zamboanga Peninsula nga adunay kabilinggan sa lawas nga madawat na sila sa trabaho ilawom sa Duterte administration. Kini ang balita ni Dante Amento. Ya principiaya este día el National Disability Prevention and Rehabilitation Week hasta na Hulyo 23. En conexión con este, ta esperanza el los PWD na Zamboanga Peninsula que tiene buen cambio especialmente relatado na de ellos los derechos. Uno de este el derecho para trabajar hindi lang na los privado establecimiento pero también na gobierno. Ta esperanza también el Unión del mga PWD que tiene aumento programa el gobierno para na de ellos. Sobre todo, puede evitar también el discriminación, especialmente na aplikasyon de Busca Vida. Batas na naapruba na ng Kongreso natin ay gusto naming maramdaman at maipatupad ng buong-buo. Por ejemplo, de leyes por los PWD, el Republic Act 9442, que objeto evita ellos na public ridicule y vilification. Bajo na ley, maskin quien tan bully o ta imita con el un PWD, puede dali multa hasta 100,000 o ta está na cárcel hasta 2 años. Ta esperanza también el PWDs que tiene ellos más fuerte voz na gobierno. Sana lumakas yung participation namin sa governance sa pamamagitan ng membership namin, yung local sectoral representation para naman all doon sa Kongreso. Este año, diferente actividades programado na celebración del National Disability Prevention and Rehabilitation Week na Zamboanga, incluido de este el Business Training o Leadership por los Incapacitado. Dante Amento, UNTV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Wagi sa third weekly elimination ng Song of Praise Music Festival ngayong July ang novelty song na likha ng isang entertainer sa Bulacan. Ito ang balita ni Leslie Lomboen. Bukod sa pagpuri sa Panginoon ay entertainment ang hatid sa mga tagapakinig ng ikatlong weekly winner ngayong Hulyo sa A Song of Praise Music Festival. Likas na para sa composer ng awiting O Jesus na si Vergel Soliman ang magpasaya dahil sa pagiging comedian at impersonator nito. Maiba po naman kasi maraming magulo ngayon para masaya naman. Kahit may problema tayo, marami. Kahit novelty ang genre mo, may pararating mo rin sa kanila yung sa Panginoong Jesus, pakikilala mo. Naniniwala naman ang interpreter na si Chelo Nunez na papatok sa publiko ang nanalong entry.